Matapos mag-usap din ang Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump, binabaan ng 1 percentage point ang taripang ipapato ng Amerika sa mga produktong inaangkat sa Pilipinas. Mas mataas pa rin kumpara sa original na 17% tariff na ipinataw noong Abril. At live mula sa Washington DC sa Amerika, may unang balita si Sandra Aguinaldo. Sandra. Igan, tama ka, no? Matapos nga yung meeting, bumaba yung tariff rate na ipapataw sa mga produkto mula sa Pilipinas papasok dito sa Amerika. Mula 20% ay nasa 19% na ito, ibig sabihin nabawasan ng 1%. Pero ayon na rin kay President Trump, merong ilang mga produkto na pag pumasok naman sa Pilipinas mula sa Amerika, zero o wala itong tariff. Kaya natanong si Pangulong Bongbong Marcos kung hindi kaya lugi ang Pilipinas sa deal na ito. Pagdating ni Pangulong Bongbong Marcos sa White House ngayong umaga, sinalubong siya mismo ni US President Donald Trump. Dito natanong si Trump kung ano ang mensahe niya sa Pilipinas. Sir, your message to the people of the Philippines. Love them. Do you think you'll get a deal done today, sir? Matapos nito, nag-meeting na ang mga lider ng Pilipinas at Amerika sa Oval Office, kasama ang ilang matataas na opisyal ng dalawang bansa. Matapos ang pulong, agad na nag-post si Trump sa kanyang social media na Truth Social at sinabing 19% tariff na lang ang ibabayad ng Pilipinas imbes na 20%. Pero dagdag niya, mag-open market ang Pilipinas at zero o walang taripa ng babayaran ng Amerika sa mga produktong papasok sa Pilipinas. Kinumpirma naman ni Marcos ang sinabi ni Trump sabay paglilinaw na hindi naman sa lahat ng produkto kundi sa ilang sektor lamang mula sa Amerika. There were certain markets that they were asked to be open that are presently in this right now are not open. The major areas that he said were automobiles, because we have a tariff on American automobiles. We will open that market. Lalakihan din daw ng Pilipinas ang pag-i-import ng ilang produkto mula sa Amerika. The other side of that is an increased importation from the United States for soy products, wheat products, and pharma, actually, medicines, para makamura naman yung maging mas mura yung gamot natin. Tanong sa Pangulo, hindi kaya lugi ang Pilipinas dito? That's how negotiations go. We came here, when we arrived in Washington, tariff rates were 20. So why it came up from 17 to 20 is an internal matter with the United States government. Ang pagbaba ng taripa para sa produkto ng Pilipinas na pumapasok sa Amerika, tinawag na achievement ni Marcos. We managed to bring down the 20% tariff rate for the Philippines to 19%. Now, 1% might seem like a very small concession. However, when you put it in real terms, it is a significant achievement. Si Trump naman tinawag na beautiful visit ang pagpunta ni Marcos sa White House. Mataas aniya ang respeto kay Marcos sa Amerika. Tinawag pa niya itong very good and tough negotiator. So I just want to say it's an honor to have you. We're going to talk about trade today, and we're very close to finishing a trade deal, big trade deal actually, and we do a lot of business with you. It's a lot of income coming in for both groups. Natalakay rin sa meeting ang defense and security issues ng dalawang bansa. Igan, patuloy din ang pagmomonitor ni Pangulong Marcos sa sitwasyon sa Pilipinas at kanina nga ay nag-share siya na ilang impormasyon kaugnay sa pangyayari dahil sa matinding pagbaha. Ayon sa kanya, batay sa report sa kanya ay 6 po ang namatay, 5 ang injured at 8 ang missing. 1,875 naman daw po yung areas na apektado ng flooding sa iba't ibang rehiyon. At sabi niya ang damage to infrastructure sa ngayon ay nasa 4.7 billion pesos at maari pa raw yang tumaas. Yan muna ang pinakahuling ulat mula dito sa Washington DC. Igan? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo, live mula sa Washington DC sa Amerika. Ingat!
Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.